Hello mga bata! Hello! At hello din sa ating mga manonood. Ngayon, nandito tayo sa ating chapel sa Florida New Settlement Christian Church para sa ating year-end. Nasaan yung mga beginners? Taas nga ang kamay. At yung mga primary? Sige, kami ay magpapakilala muna sa inyo. Ako ay si Ate Carla. Ako naman, si Ate Wilma. At ako naman si Ate Eunice. Ako naman si Ate Elaine. At ako naman si Ate Miza. O, sige, magpapakilala din kayo. Nakikita nyo ba yung ating camera doon? Asan yung mga beginners? Hi nga kayo sa kanila. Yung mga primary. Sige. Para mag-umpisa na tayo sa ating year-end ngayon, tayo ay umawit. O sige, tayo tayong lahat. Awitin natin yung with Christ. Sige. At mag-a-action din tayo. Andito sila Ate Eunice at si Ate Elaine para sa action, no? With Christ. Ready? Sing! With Christ on my vessel, I can smile at the storm. Smile at the storm. Smile at the storm. With Christ on my vessel, I can smile at the storm. Until He lifts me home. Sailing, I am sailing home. Sailing, I am sailing home. With Christ on my vessel, I can smile at the storm until He lifts me home. Di ba meron tayong inaalis na word dyan? Natatandaan niyo pa ba? Ano kasi yung una natin tatanggalin? Ano to? Vessel. Pangalawa? Pangalawa? Smile. Pangatlo? Storm. Pang-apat? Home. Ano yung una? Pangalawa? Pangatlo? Pang-apat? Home. Anong ipapalit natin? With Christ on my I can at the Okay. Baka naman hindi na kayo kumanta. Titingnan natin kung sino yung mga umaawit. O tayo lahat. Titingnan natin. Ready? Sing! With Christ on my I can at the at the at the with Christ on my I can at the until He lifts me. Sailing, sailing, I'm sailing. Sailing, I'm sailing. With Christ on my I can at the until He lifts me. Wow, mga alert sila. Very good. Sige, makakaupo na muna tayo. At bago tayo magpatuloy, syempre, pasalamatan muna natin ang Panginoon, no? Magpe-pray muna tayo. Papangunahan tayo ni Ate Eunice. Pero bago yun, kantayin natin yung ating prayer song. Ang mata'y ipigil. Ang mata'y ipigil. Linglong ang mga kamay. Diyos kausap sa langit. Kay sayang araw. Sige, tawagin natin si Ate Eunice. Tayo na namin. Ama naming Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat. Ama, salamat po sa mabiyayang araw na ipinagkaloob niyo po sa amin sa pagtitipon po ng mga batang ito upang mapasalamatan ka. Ama, patawagin niyo po kami sa aming mga pagkukulang. Inisip niyo po ang aming puso. Ang dalangin po namin ngayon ay kayo po ang manguna sa buong programa. Maging kalugod-lugod po nawa kami sa inyong harapan.
maging ang mga kapatid po na magiging kabahagi po sa inyong gawain. Kayo po ang magbigay katalinuhan at kalakasan po sa bawat isa. Maging sa mga kapatid at bata pong sulit, kayo din po ang mahuna at gumabay sa kanila. Ito po ang aming samang piling sa pangalan ni Jesus. Amen. Excited ba kayo ngayong araw? Ay, parang yung beginners lang yung excited ah. Excited na ba kayo? Oh, sige. Ngayon, naririto tayo sa ating chapel para sa ating year-end. Ang ating tema ngayon ay Give Thanks. Kanino tayo mag-give thanks? Kay Lord. O, give thanks to the Lord, for He is good, His love endures forever. Tayo ay magpasalamat sa Diyos kasi siya ay mabuti at ang kanyang pag-ibig ay walang hanggan, no? Ngayon, bago tayo magpatuloy, kasi nakikita ko medyo inaantok yung iba eh. Tayo ulit. Sige, kakantahin natin yung Walking in the Light of God. Mag-a-action tayo. Tawagin natin ulit si na Ate Eunice at si Ate Elaine, no? Sige. Susundan nyo yung kanilang action at aawit din tayo. Ang awit natin ay Walking in the Light of God. Yung love, paano yung love? Serve and thank. Okay. Ready? Sing! It's a great thing to love the Lord. It's a great thing to love the Lord. It's a great thing to love the Lord. Walking in the light of God. Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walking in the light of God. It's a great thing to serve the Lord. It's a great thing to serve the Lord. It's a great thing to serve the Lord. Walking in the light of God. Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walking in the light of God. It's a great thing to thank the Lord. It's a great thing to thank the Lord. It's a great thing to thank the Lord. Walking in the light of God. Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walking in the light of God. O sige, very good, no? Lahat nag-a-action. Nakakaupo na kayo ngayon. Sige nga. I-review muna natin yung mga rule. Alam nyo pa ba yung mga rules natin? Ano yung rule number 1? Sige, medyo nagulong konti yung upuan nyo. Ayusin muna natin. Okay, upo na ng maayos. Rule number 2. Zipper na yung bibig. Sabay-sabay. 1, 2, 3, zipper. Ako open ko muna. Naka-zipper na ba? Ulitin ko nga, naka-zipper na ba yung bibig? Naka-zipper na. At rule number 3, makinig. Ngayon, zipper lang ang bibig ha. Titignan ko, baka may nag-open ng zipper. Ang mga magsasalita lang, yung mga magme-memorize dito sa harap. Dadako na tayo sa ating mga memory verse. Siyempre, mauna tayo sa mga
beginners, no? Kahit mga maliliit lang yung mga beginners, meron silang inihandang memory verse para sa ating lahat. Unahin natin tawagin si Sian dito sa harap. John 3:16. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believes in him should not perish but have everlasting life. John 3:16. Sige, wala ba kayong mga kamay? Sige. Ang galing ni Kuya Si, no? Si Kuya Si, sa next na Sunday school, primary na siya, no? Ngayon yung last na beginners niya. O sige, sino yung susunod kaya? Tawagin natin si Era. Ephesians 2:8. For by grace you have been saved through faith. It is not by of yourselves. It is the gift from God. Ephesians 2:8. Sige. Mga beginners lang po yan. Mga 6 years old, 5, 4, 3, meron pong 2 years old, no? Ang gagaling nilang mag-memorize. Ngayon, meron pa sa beginners. Tawagin natin si Tyla. Kawikaan. Kapituya. Tatya. Bersikuya. 5. Magtiwala ka ng buong puso sa Panginoon. Kawikaan. Kapituya. Tatya. Bersikuya. 5. Very good. Kung kanina, puro tayo English, ngayon naman, Tagalog na Tagalog, no? 4 years old lang si Tyla, pero na-memorize niya yon. At ngayon, meron pang isa. Si Maika. Adina na. Adina. Nama ni 23 sa pangkat panglaon may nakasala ako lang sino mang nakabote natin ng Diyos. It's small but terrible. Nakita niyo si Micah, maliit lang siya pero memorize niya yung Roma 3:23. Actually, meron pa siyang ibang mga memorized na verse. Pasalamatan natin ang Panginoon dahil sa pag-attend nila sa children's class ay nakakapag-memorize sila ng verse. Siyempre, magpapatalo ba yung ating mga primary? Ay, parang talo na daw sila. Magpapatalo ba yung ating mga primary? Ay, parang 50-50. Pero tingnan natin, no? Tawagin natin sino kayang mauuna sa primary? Si Ate Princess. Marcos 10:14. Sinabi ni Jesus, "Pabayaan niyong lumapit sa akin ang mga bata, sapagkat ang kaharian ng Diyos ay nasa kanila." Marcos 10:14. Palakpakan naman natin mga beginners, no? Mga ate natin yung mga yan. O, sunod naman nating tawagin si Ate Rena. Santiago 4:17. Ang nakakaalam ng mabuti na dapat niyang gawin, ngunit hindi ito ginagawa ay nagkakasala. Santiago 4:17. Okay, magaling yung ating mga ate, no? Punta naman tayo sa mga boys. Meron din boys sa primary. Si Kuya Kurt. Nalilito ako sa dalawa. Sino si Kurt and Kyle, eh? Parang magkapatid talaga, eh. Parang
1:22. Be orders of the word and not hearers only. James 1:22. Sunod na natin yung kakambal niya. Huwag kayong malilito talagang magkamukha sila. Si Kuya Kyle. Psalm 18:2. My Lord is my rock and my fortress and my deliverer. Psalm 18:2. Meron pa ba? Meron pa. Meron pang huli. Si Ate Sofia. Mga taga-Kolosas 3:13. Magpatawad kayo gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon. Mga taga-Kolosas 3:13. Palakpakan naman natin. Palakpakan natin yung bawat isa sa atin, no? Yung mga minemorize nyo, mga salita yan ng Diyos. At sa mga susunod pa nating children's class, ay maganda makapag-memorize pa tayo. Ngayon, bago ko tawagin yung ating sa special number, upo muna nga ulit ng maayos. Ang next natin ay ang special number ng beginners at primary. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong, they are weak, but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. He will wash away my sins. Let His finger touch me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Jesus, take this heart of mine, make it pure and holy done. On the cross you died for me, you tried to live for me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Salamat sa inawit ng ating mga beginners at primary. Tunay na tayo ay mahal ng Diyos. Ngayon naman, dadako na tayo sa ating panunuorin. Gusto niyo bang manood?
Sinong gustong manood? Pero bago yon, kailangan rule number 1 ulit. Rule number 2, zipper ang bibig. Rule number 3, makinig. Ang gagamitin lang natin yung eyes natin at ears para sa pakikinig. Hindi natin kailangan yung mouth, no? O papatayin na namin yung mga ilaw, kaya dapat ay yung attention nyo doon na sa ating panonoorin. Ready na ba kayo? Sige, upo na yung lahat. Sige. Panoorin nyo ng maigi at mamaya ay magtatanong ako sa inyo. No? Sige, ready na? Sige, eto na yung inyong panonoorin. Sa paglalakbay ni Jesus papuntang Jerusalem, nagdaan siya sa hangganan ng Samaria at Galilea. Habang papasok na siya sa isang nayon, ay sinalubong siya ng 10 taong may ketong. Tumigil ang mga ito sa may kalayuan at sumigaw, "Jesus! Panginoon! Maawa naman po kayo sa amin!" Pagkakita sa kanila ay sinabi ni Jesus, "Lumakad na kayo at pagpatingin sa mga pari." Habang sila'y naglalakad, silang lahat ay gumaling at luminis. Nang mapuna ng isa na siya'y magaling na, nagbalik siyang sumisigaw ng pagpupuri sa Diyos. Lumuhod siya sa paanan ni Jesus at nagpasalamat. "Hindi ba't 10 ang pinigaling?" tanong ni Jesus. "Nasaan ang 9? Wala bang nagbalik upang magpuri sa Diyos kundi ang dayuhang ito?" Sinabi ni Jesus sa kanya, "Tumayo ka na at umuwi, at pinagaling ka na ng iyong pananampalataya." Hey mga bata, nagustuhan nyo ba yung napanood ninyo? Ay, di ko narinig. Nagustuhan nyo ba? Okay, very good. Dun sa napanood natin, ano ba yung napansin nyo? Diba, sabi ng ating napanood, merong 10 may anong sakit nila? Ketong, tama, no? Ketong. Alam nyo ba yung sakit na ketong, mga bata? Ito'y isang sakit sa balat, no? At pag malala na, unti-unting naaagnas ang parte ng mga katawan na may ketong. Kaya itong 10 ito, nung malaman nila na ang Panginoong Hesus ay dadaan sa kanilang nayon, sila ay lumapit sa Panginoon at humingi ng tulong para sila ay gumaling. Kasi ang sakit na ketong, wala itong lunas, mga bata. Walang gamot para ikaw ay gumaling sa sakit na ketong. Pero alam nyo, mga bata, 10 yung may sakit na ketong. Pero alam nyo ba, lahat tayo ay may sakit. Naniniwala ba kayo doon? Na lahat tayo ay may sakit? O kaya yung sakit na yon? Sila may ketong. Pero tayo, mas malala ang sakit natin. Kasi ang sakit natin ay ang kasalanan. Lahat tayo ay makasalanan, mga bata. No? Pero ang Diyos, mahal niya tayo. Mahal tayo ng Diyos. Kasi ang kasalanan, parusa ng kasalanan, ay pagkabulit doon sa impyerno na walang hanggan. Lahat tayo ay makasalanan. Kaya higit pa sa may ketong, no? Dahil tayo ay mapupunta sa impyerno. Alam nyo ba na kahit kayong mga bata pa lamang, makasalanan na kayo. Kasi pagkasilang ng isang bata, dala-dala na niya ang kasalanan. Subalit, ang Diyos mabuti, mabait. Ibinigay niya si Jesus upang mamatay doon sa krus ng Kalbaryo.
para lahat ng ating mga kasalanan ay bayaran niya. Linisin niya sa pamamagitan ng kanyang banal na dugo. Kaya, di ba sabi dun sa ating napanood, sabi ng Panginoong Hesus, dun sa isa na lumapit sa kanya at nagpasalamat dahil nakita niya siya ay gumaling. Siya ay bumalik sa Panginoong Hesus upang magpasalamat. Tayo mga bata, sabi ng Panginoong Hesus, dun sa taong yon na isa pang dayuhan dahil siya'y taga Samaria, hindi naman siya doon sa lugar na yon. Dayuhan siya, hindi siya taga Jerusalem, isa siyang Samaria, pero siya pa yung bumalik sa ating Panginoon para magpasalamat. At ang sabi ng Panginoon, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. At tayo mga bata, paano tayong gagaling sa ating mga kasalanan, sa sakit na kasalanan? Tayo ay kailangang lumapit sa Panginoong Hesus, sampalatayaan natin siya o maniwala tayo sa Panginoong Hesus, tanggapin natin siya bilang ating Panginoon at sariling tagapagligtas. Dahil doon, lilinis ang ating kasalanan. Mapapatawad ang ating kasalanan. Kung lalapit tayo, maniniwala tayo, tatanggapin natin si Jesus bilang ating Panginoon at sariling tagapagligtas. At kapag ginawa na natin yon mga bata, anong dapat nating gawin? Gaya dun sa ating napanood. Diba nung makita niyang siya'y magaling, luminis ang kanyang mga balat. Bumalik siya sa Panginoong Yesus, siya'y nagpasalamat. At kung tayo ay naniwala na kay Jesus at tinanggap natin siya bilang Panginoon at sariling tagapagligtas, kailangan nating pasalamatan ng Panginoong Jesus, mga bata. Matuto tayo laging magpasalamat sa Kanya dahil ang pag-ibig niya ay sobrang laki sa bawat isa. Dahil kung hindi niya tayo minahal, lahat tayo papunta sa impyerno. No, doon tayo lahat pupunta. Pero ang Diyos, napakalaki ng pag-ibig niya sa bawat isa sa atin. Lalo na kayong mga bata. Ayaw niya kayong mapunta sa impyerno. Ang bawat isa sa atin. Kaya naman, ang Panginoong Hesus, ibinigay niya, no, para bayaran at linisin tayo sa ating mga kasalanan. Kaya ang sabi ng Panginoong Hesus doon sa isang tiga Samaria na nagpasalamat sa kanya, sige, sabi niya, humayo ka, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Kaya tayo mga bata, sa pamamagitan lamang ng paniniwala kay Jesus at pagtanggap kay Jesus bilang ating Panginoon at sariling tagapagligtas, at humingi tayo ng tawad sa Kanya, sa pamamagitan nun tayo ay malilinis din sa ating mga kasalanan. No, kaya napakabuti ng Panginoon. Tandaan niyo yan mga bata, mahal kayo ng Diyos. Gaya ng ating pinaka-team, sabi niya, ang kanyang pag-ibig ay walang hanggan. No? His love endures forever. Kaya dapat lamang tayo ay magpasalamat sa Panginoon. Matuto tayong magpasalamat dahil ito ang kalooban din ng Diyos sa bawat isa na naniwala at tumanggap sa ating Panginoong Hesus. Ang sila'y laging magpasalamat. Lagi kayong magpasalamat. Pag ba may binigay sa inyo, anong lagi niyong sinasabi? Basta lang ba tinanggap nyo? Anong lagi niyong sinasabi? Pag may regalo kayong natanggap, thank you. No, thank you. Yun, dito lang yun sa lupa. Mas lalo tayong mag-thank you kay Jesus. Kasi binigay niya yung buhay niya para sa atin. No? Binigay niya yung buhay niya. Biro niyo, siya yung napako doon sa krus. Dapat ang bawat isa sa inyo, ang bawat isa sa atin, tayo yung mapapako doon dahil tayo yung tayo yung may kasalanan. No? Kasi tayo yung may kasalanan. Ang Diyos, banal siya. Wala siyang kasalanan. Pero
Parang siya yung nagmukhang may kasalanan kasi siya yung napako sa krus. Dahil nga inako niya ang lahat ng ating mga kasalanan. Kaya ang dapat na lamang nating gawin ay maniwala tayo sa Kanya. Tanggapin natin siya bilang ating Panginoon at sariling tagapagligtas. At ginawa natin yon, ano yung magkakaroon tayo? Lakas nga. Tama, no? Pag naniwala tayo sa Panginoong Yesus at tinanggap natin siya bilang ating Panginoon at sariling tagapagligtas, tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan. At hindi na tayo mapapahamak doon sa impyerno. So, sino bang gustong pumunta sa langit? Siyempre, tayo. Meron bang gusto dito na doon siya mapunta sa impyerno? Wala. Dapat nating gawin? Tanggapin at paniwalaan si Jesus dun sa kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo, na siya ay namatay para bayaran ang ating kasalanan at muling nabuhay sa ikatlong araw. Para lahat ng lumapit sa kanya tulad ng isang ketongin. No? Nakikita nyo, napapansin nyo, yung ketong saan nag-uumpisang letter? Okay. Yung kasalanan, saan nag-uumpisang letter? Okay, no? Kaya napakadaling tandaan. Para din tayong may mga ketong, higit pa doon. Dahil ang kasalanan, walang lunas, kundi ang ating Panginoong Jesus. Gusto lamang niya, tayo ay maniwala sa Kanya. At tanggapin natin siya bilang ating Panginoon at sariling tagapagligtas. Kaya mga bata, ngayong araw, no? Una, matuto tayong magpasalamat sa Diyos. Palagi, lagi-lagi, no? Magpasalamat tayo dahil yung buhay na may buhay tayo ngayon ay galing sa Diyos. Lalo't higit, kung tayo ay naniwala at tinanggap natin siya bilang ating Panginoon, tagapagligtas, lalo tayong magpasalamat. Dahil hindi lamang tayo dito mabubuhay, kundi doon sa walang hanggang buhay ay makakasama natin ng Diyos kung tayo ay tunay na maniwala sa Panginoong Jesus. Kaya siguro hanggang doon lamang, kaya lagi sa puso natin ang laging magpasalamat sa Panginoon. Dahil ang Diyos, mahal na mahal niya ang bawat isa sa atin. Maraming salamat mga bata. Hanggang doon na lamang at binabalik ko na kay Ate Carla. Sige. Nakinig ba kayong lahat kay Ma'am Wilma? Sino yung mga nakinig? Pag kaya nagtanong ako, makakasagot kayo? Sige nga. Tungkol saan yung pinanood ninyo? Taas ang kamay. Sige, si Rena. Yung tatlong tao po na may ket. Tatlo lang ba? Ay, 10. 10. Tatlo lang yung nakita dun sa ano, pero sila ay ilan? 10 na may ketong. Ketong yung sa balat, no? Sakit sa balat. Anong nangyari dun sa may 10 ketong? Si Princess naman. Gumaling po. Paano sila gumaling? Ba't dalawa lang yung uma-answer? Si Ate Ang. Pumunta sa? Kay Jesus. Ay, Jesus. Sige. At pagkatapos silang gumaling, anong ginawa nila? Si Era daw. Thank you. Thank you. Very good. Katulad ng ating tema ngayong araw, siya ay may isang bumalik para magpasalamat dahil siya ay gumaling. Katulad nung in-explain ni Ma'am Wilma sa atin, yun ay kasalanan, no? Na ang ginawa ng Panginoong Jesus, anong ginawa ng Panginoong Jesus para sa atin? Oo, nilinis niya tayo. Napako siya dun sa krus para sa ating mga kasalanan. Sige,
Ngayon, hanggang doon lang yung ating maikling kwento, yung pinanood nyo. At bago tayo magbigay ng merienda, alam ko nagugutom na yung mga kayo, mga bata. Magpe-pray muna tayo. Sino na ba yung mga gutom? Sige, lahat gutom na, no? Bago natin pamigay, tawagin muna natin si Ate Elaine para sa ating closing prayer. Pero bago yon, awitin natin muli yung ating prayer song. Ang mata ay ipikit. 1, 2, ready? Sing! Ang mata ay ipikit, tinglop ang mga kamay, Diyos kausap sa langit, kay sayang araw. Ama naming Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa araw na ito kung saan dinako niyo po ang mga batang ito upang ikaw po ay papurihan at marinig po ng inyong mga salita. Nawa po ay maging kasangkapan po ito upang sa kanilang paglaki ay kayo po kanilang makilala at tanggapin. Maraming salamat po sa mga magulang po na nag-prepare po sa kanila upang makadalo po sila at ganun din po sa mga kapatiran na naririto ngayon upang kayo po ay pag-serve po at pagsilbihan. At ganun din po ang pagkain na kanilang kakainin ay maging sustansya po ito at kalakasang para po sa buong araw. At kayo na rin po ang sumuporta po at gumabay mamaya po sa pansamantalang paghihiwalay po namin. Ang lahat ng ito ay aming dinadalangin sa pangalan ni Jesus. Upo mo ng maayos. Bibigyan kayo ng, bago kayo bigyan ng food nyo, mag-picture muna tayo. Kasi pagkabigay ng food, pwede nyo nang iuwi. Sa bahay nyo na lang kainin, no? Sige, tawagin natin muna yung mga primary dito sa harap. Ay, beginners. Sige, beginners and primary na para sa ating picture taking. Yung mga maliliit sa harap, yung mga malalaki sa likod. Hello mga bata! Kami muli ay nandito sa inyong harapan at bago kami magpaalam sa ating susunod na children's class ng pagkikita sa January 4. Nawa ay sa susunod na bali next Sunday, magkakaroon na ulit tayo ng children's class sa January 4. Huwag niyong kalimutan. At hanggang sa muli, kami ngayon ay magpapaalam na. Paalam!